Okay, so kinat ko muna yung unang lecture video natin, no, about the partial fractions kasi magto 2 hours na rin siya and may inedit lang ako konti dun sa ating PowerPoint. So ngayon ko lang kasi napansin, so yung nakalagay pala sa taas is basic integration rules pa. So yun nandito. So dapat kasi integration techniques na. So yung nakalimutan kong edit at ngayon ko lang napansin. And then upon checking, starting from lecture 2.2 pa pala, ganun yung nangyayari no pagdating kay sample problems. So ano na lang sa notes ninyo. So, it should be integration techniques pero nakalagay naman sa pinaka first page na about lecture video. So nandun na tayo kay integration techniques. So talagang nakalimutan ko lang i-edit dun sa ating PowerPoint. So yung case 1 and case 2 ni partial fractions is about linear factors. So etong case 3 and case 4 para naman kay quadratic factor. So when we say quadratic, so it is in the form of general quadratic equation. So ax squared plus bx plus c. So, pag sinabi kasi nating linear, di ba, parang ano lang siya kanina, mx plus b. Pero dito, yung mga factors natin, so merong part na naka-x squared na. Wherein, although quadratic siya naka-x squared, hindi na kasi natin siya pwedeng i-reduce into a product ng dalawang linear. So usually, for example, x squared plus 2x plus 1. So, ito ay quadratic. Pero ito pwede natin kasing i-reduce as product ng x plus 1 times x plus 1. So, something like that. Pero pagdating dito kay quadratic factors, ang characteristic nila, irreducible and distinct. Ibig sabihin, nandito siya sa form na ax squared plus bx plus c, pero hindi na natin siya pwedeng express as a product ng dalawang linear factors. So, as is na, for example, x squared plus 2x minus 1. So, something like that. Kapag ganyan, eto hindi na natin pwedeng i-express as ganito. So, wala na tayong way para ma-express sa product of dalawang linear factor. So, as is na siya natin iti-treat. So, quadratic factors yung mga yun. So, take note distinct and then walang mauulit. So, para siyang case 1. Pinagkaiba lang, kay case 1, linear factors lahat. Pero dito naman kay case 3, quadratic factors. So, ito naman ang form natin sa integral ng rational proper fraction. So, i-resolve natin yan into a ganito na form. So, nx over quantity ng ax squared plus bx plus c times the quantity ng dx squared plus ex plus f. Or kung naka-partial fraction na, so pwede natin yung gawing ganito. So, ang pinagkaiba lang dito, no? So, yung a, so actually ito, yung general form na kasi pagdating kay quadratic factors, no? Pero kung mapapansin nyo sa ibang references, so nire-recta nila ax plus b lang. So, yung a, capital B, capital C, capital D, ito yung mga hinahanap nating constant. Pero dito, para mas maging general lang yung approach natin, so, ang ilalagay natin, or i-multiply natin dun sa a, so lagi ang form, no? A times something plus b, and then c times something plus d. So, yung something na yun na minumultiply natin dito kay a tapos kay c, yun naman yung derivative ng denominator nila. For example, derivative ng ax squared plus bx. So, derivative ng ax squared ay 2ax, derivative ng bx ay b. So, yung derivative ng nasa baba, yun yung i-multiply mo dun sa unang constant. Then, dadagdag tayo ng isa pang constant. So, for example, merong dalawang distinct irreducible quadratic factor. So, meron tayong a quantity 2x plus small b plus capital B, and then, para naman kay another quadratic factor. So, c and d naman. So, eto ganun din. Yung 2dx plus e ay derivative nung nasa baba. Derivative ng quadratic factor. Wherein, so a and b are constant to be determined. So, even si c and d, no? And then, si 2ax plus b, derivative ng denominator niya. And then, si 2dx plus c, derivative din ng denominator niya. So, eto medyo mas complicated siya pagdating kumpara kay ano, no? Linear factors. So, medyo dadahan-dahanin natin. So, for the problem number 7, we have the integral of x dx over x squared plus x plus 13. So, i-rewrite lang natin ito. So, huwag muna natin pansinin yung integral. Express muna natin siya as partial fraction. So, ilabas ko lang si x over x squared plus 6x plus 13. So, kung titingnan natin yung denominator, yan ay quadratic kasi x squared yung pinakamataas.
And then, so kahit anong gawin natin, hindi na natin ito ma-factor out. So regardless kung mag-quadratic formula kayo or gamitin nyo yung tinuro nating Caltech last time to find the factors. So wala talagang factor ito, hindi na natin siya ma-reduce as a product ng dalawang linear factor. So as is na yung x squared plus 6x plus 13. So ang gagawin natin, ito equate natin. So take note, x squared pa rin yan. Ibig sabihin, meron tayong dalawang constant na hanapin. Parang ganun din yung ginagawa natin kay case 1 and case 2. O ilan yung pinakamataas na exponent in denominator, yun din yung bilang ng constant na hahanapin. So dito, we have a times plus b. And then, lahat ng yan, i-divide natin dun sa factor na x squared plus 6x plus 13. So based dun sa previous slide natin, ang minumultiply natin dito kay a, yun yung derivative ng quadratic factor nila. So, derivative ng x squared plus 6x plus 13. If we take the derivative of this denominator, we have 2x plus 6. So, yun na ngayon yung expression natin na gagamitin sa paghahanap ng values of a and b. And then, so tulad din ng ginagawa natin kay linear factors, so, di ba ito, pinocross multiply natin dito sa kabila. So, multiply natin lahat ito ng x squared plus 6x plus 13. Lagyan ko lang ng parentheses. Siyempre, eto, nilipat natin, mawawala na dyan. Nandito na siya sa taas, so magka-cancel lang din siya. So, ang matitira, we have x is equal to, so distribute natin a times 2x plus 6, we have 2ax plus 6a plus b. So, dito na tayo maghahanap ngayon ng values ng a and b. So, pwede pa rin naman tayong gumamit ng method 1 or method 2. So, it's up to yun kung ano yung mas gamay. Pero dito, I think mas madali kapag method 2 yung gagamitin. So, tignan natin ano yung coefficient ng x dito. Equate natin sa coefficient dito. So, ganun din, constants is equal to constant dito sa right side and left side ng equation. So, considering yung x, so ang coefficient na x dito kay left side ay 1. So, yung 1 na yun, equal siya kay, so, sino ba yung merong x dito kay right side? So, isa lang naman, that is 2ax. Ibig sabihin, ang coefficient ng x dito kay right side ay 2a. So, from here, we can say that a is equal to 1/2. And then, to get the b naman, so, ilan yung constant dito kay left side? So, wala namang constant dyan, 0. Para siyang x plus 0. And then, etong 0, equate natin sa lahat ng constant sa right side naman ng equation. So, 6a plus b. Now, if we know that a is equal to 1/2, so we can find b. So, 0 is equal to 6 divided by 2, that is 3 plus b. To get the value of b, lipat mo sa kabila si 3. So, magiging negative 3. So, ito na yung value ng ating a and b. So, i-rewrite natin ngayon. So, etong buong ito. I-rewrite ko lang ulit. Ibig sabihin, so yung x, so dito na lang. So, yung x over x squared plus 6x plus 13. So, tanggalin ko na lang siguro to. Kasya naman. Equal to, ang a natin ay 1/2 multiplied by 2x plus 6 plus yung b natin ay negative 3 over x squared plus 6x plus 13. Simplify natin, ito ay, so 1/2 times 2x, x, 1/2 times 6 ay 3. And then minus 3 over x squared plus 6x plus 13. So, simplify natin ito, x3 minus 3 is 0 lang. Pero hindi natin yun gagawin kasi babalik tayo dun sa ating original na equation. So, from here, itong x plus 3 minus 3. So, yan na yung mismong gagawin nating paghati. Kumbaga, yung integral ng x over x squared plus 6x plus 6x plus 13. Lagyan ko lang dito ng dx. Pangit ang sulat natin. Medyo tagilid. Ayusin ko lang. Yung integral ng x dx over
x squared plus 6x plus 13. So, pwede natin itong isulat as integral ng x plus 3 dx over x squared plus 6x plus 13 minus 3. Integral ng dx over x squared plus 6x plus 13. Pinaghiwalay ko lang, no? So, parehas naman sila nakadivide kay x squared plus 6x plus 13. So, kung bagay na-isolate natin, yung isang integral is x plus 3 yung nasa taas. Yung pangalawang integral, negative 3 naman yung nasa taas. So, constant siya. So, nilabas ko na yung negative 3. So, ito ngayon yung gagamitin natin ng integration. So, i-rewrite natin dun sa next slide. So, natira ngayon, integral ng x plus 3. So, ulitin ko lang isulat dito. Over x squared plus 6x plus 13 minus 3 integral ng dx over x squared plus 6x plus 13. So, eto naman, gagawa natin ng paraan paano natin siya ma-integrate. So, para dito kay first term, pinag-iwalay natin sa magkaibang integral. So, sa first term natin, kailangan nating i-let u yung nasa ilalim. So, kaya importante na talaga ang kabisado yung mga previous topic, no? So, we let u yung denominator, x squared plus 6x plus 13. So, kunin natin si du. So, mag-u substitution tayo. The derivative ng x squared plus 6x plus 13 ay 2x plus 6 dx. So, factor out natin dito si 2. So, ito ay 2 times x plus 3 dx. Yan si du. And then dito, ang gagawin naman natin, so yung x squared plus 6x plus 13. So, gagamitan natin ngayon ng completing the square. So, completing the square, itong si x squared plus 6x plus 13, pwede natin siyang isulat as x squared plus 6x plus 9 plus 4. So, ginawa natin yan kasi etong part na to, pwede nating isimplify. So, ang x squared plus 6x plus 9, equivalent lang din yan kay x plus 3 squared plus, so yung 4 dito, pwede natin siyang i-rewrite as 2 squared. So, para mas makita yung naging result ng ating pagsisimplify, i-rewrite natin. So, you have x plus 3 dx. Wait lang, papalitan kasi natin yung dx na yan. So, ang unahin ko munang isulat ay si u. So, yung ilalim, nilet natin equal to u, no? And then, si dx, papalitan natin ng, so, mula dito, du is equals to 2 quantity ng x plus 3. So, ilagay mo sa ilalim ito. Matitira lang dx. Ibig sabihin, si du, equal siya kay 2 quantity ng x plus 3. While ito, i-rewrite natin, so 3, integral ng dx over, so yung x squared plus 6x plus 13, pwede natin siyang i-rewrite as ganito. So, pwede siyang x plus 3 squared plus 2 squared. So, yan na yung naging itsura ng ating integrand. So, etong x plus 3 magka-cancel. Rewrite natin, may natirang integral ng, nilabas ko na si 1/2. So, merong 2 dito sa ilalim, no? Nilabas ko yung 1/2. Ang natira, du over q. So, sa second term natin, 3. So, kung papansin nyo yung form na to, magpo-fall siya under dun sa inverse trigo natin, which is the arctan. So, ito para siyang u squared plus a squared. Wherein, yung u squared natin ay equal kay x plus 3 squared. Tapos, yung a squared natin equal siya kay 2 squared. So, kaya natin siya nire-write sa ganyang form. I-copy lang natin. So, dx, or pwede natin gawa na lang ng press na natin in terms of u. So, kung u squared is equal to x plus 3 squared, so pwede nating sabihin din na si ui, so tanggalin ko yung squared, pwede rin siyang ganyan. U is equal to x plus 3. So, ang derivative mo si u, so syempre magiging du. Derivative ng x plus 3 is equal to dx. So, ibig sabihin yung dx na to, pwede nating palitan na ng du. So, matitira,
yung x plus 3 squared, pwede siyang u squared, and then yung ating 2 squared, yan yung ating a squared. So, bali dito, yung ating a ay equal to 2. Pero magkaibang u to, no? So, yung u ni first term, ito siya. Pero yung u nung second term, ito, x plus 3. So, perform the integral. 1/2 integral ng du over u, that is ln u. Ito naman, 3. So, integral ng du over a squared plus a squared. So, yan ay 1 over a arctangent u over a and then plus c. So, ibalik natin. So, ang u ni first term, ang ginamit nating substitution dyan, x squared plus 6x plus 13. While, para doon kay second term, so minus 3, ang a natin ay 2. And then we have arctan, ang u natin ay x plus 3 divided by a na 2. And then plus c. So, simplify natin last. So, we have 1/2 ln x squared plus 6x plus 13. So, 3 times 1/2, that's negative 3 over 2 arctangent x plus 3 over 2 plus c. So, ito na yung ating answer for this problem. Lang, yan, pag-drawing ng straight line ngayon. That's our problem number 7. Medyo mahaba talaga ang solution pagdating kay partial fractions. So, for problem 8, so another example ng distinct quadratic factors. So, we have integral ng 9y plus 4 divided by y minus 2, quantity ng y squared plus 4. So, dito, si y minus 2 ay linear kasi 1 lang yung exponent ng factor na to. Pero etong y squared plus 4 yan ay quadratic. So, parang dito, parang pinagsama, isang distinct na linear tapos isang distinct na quadratic. So, pwede rin ganito ang case, no? So, magkasama yung dalawa. Pero ang treatment natin kasi, so parang usual din, ginagawa natin kay linear na distinct, yung y minus 2. So, resolve muna natin to into a partial fraction. So, 9y plus 4 over y minus 2, quantity ng y squared plus 4. So, si y squared plus 4, hindi natin siya pwedeng i-reduce. So, as is na siya, hindi na natin siya kayang i-factor in any way. So, as is na siya. So, irreducible and distinct. So, eto, unahin natin. So, eto, y minus 2, ibig sabihin isang factor yan. And then, etong y squared plus 4. So, technically, merong isa ditong constant and then merong dalawa para dito kay y squared plus 4. So, unahin natin, so tulad ng ginagawa natin kay linear. So, let's say yung a natin. So, unahin na natin yung linear muna. So, y minus 2. So, yan yung common na ginagawa natin kay linear, no? And then, dadagdag natin for quadratic na distinct. So, parang b times derivative ng quadratic factor plus another constant c. So, b times derivative ng y squared. So, derivative lang natin dito na yung quadratic factor mismo. Y squared plus 4. So, derivative niyan ay 2y lang. And then, dadagdag natin another constant c. And then, lahat ng ito nakadivide kay y squared plus 4. So, I hope na gagrasp naman yung ano, no? Pinaka-process ng distinct quadratic. So, simplify natin. So, lahat ng ito, i-multiply natin ng y minus 2, y squared plus 4. So, mawawala na yung nandito. So, matitira, we have 9y plus 4 equal to, so, a over y minus 2. So, may matitirang y squared plus 4. And then plus, so simplify natin b times 2y, we have 2by plus c. So, gawin ko na lang nakaparenthesis ito. And then, nakadivide yan kay y squared plus 4. Pero, minumultiply natin ng y minus 2, y squared plus 4. So, merong matitirang y minus 2 ngayon dito. And then, so, mag-method 2 na lang ulit tayo. Kasi quadratic na siya. So,
Medyo mahirap gamitan ng method 1 to sa paghanap ng mga constant. So, rewrite natin, we have 9y plus 4. So, simplifying this, so we have a y squared plus 4a. And then, plus. So, distributive, pwede kayong mag-FOIL kasi dalawa namang binomial yan. So, first terms, 2by times y, we have 2b y squared. Outer terms, 2by times negative 2. So, negative 4by. Inner term, so c times y, edi cy. And then last term, c times negative 2, negative 2c. And then dito, dagdag kayo ng 0y squared na imaginary. So, para pag inequate natin, so constant ng lahat ng, so eto constant ng lahat ng y squared, coefficient pala, hindi constant. So coefficient ng y squared, coefficient ng y, and then mga constant. For the y squared, ang value ng coefficient niya is 0. And then lahat ng coefficient ng y squared dito kay right side, so meron tayong a plus 2b. So ito yun, yung dalawang ito, sila yung merong y squared. And then para kay y, so ang coefficient ni y dito kay left side, 9. And then dito, lahat ng, so dalawa din yung merong y, ito, dalawang yan. So 4by, negative 4b plus c. And para naman kay constant, so ang constant kay left side ay 4. Equate natin sa lahat ng constant sa right side. So we have 4a minus 2c. So bilangin nyo, so ilang term lahat itong naka-expand kanina. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dapat 16 ito. So 2, 4, 6. So tama. So ito yung ating equations. So dito ang nawawala, A, B, and C. So tatlong unknown, pero meron din naman tayong tatlong equation. So kung i-rewrite natin yan, siguro dito na lang. So A plus 2B plus, so walang C. So pwedeng ilagay nyo dito 0C is equal to 0. And then, for the second equation, so 0 ang A niya, meron siyang negative 4 na B, meron siyang isang C equal to 9. And then, for the third equation, merong 4 na A, walang B, negative 2C equal to 4. So, ito na yung i-input natin, no, pagdating kay, Caltech. So, i-Caltech nyo na lang yan kung ayaw nyong i-manual. So, that's mode 5, 2. So, mode 5 to kapag nakakanon kayo. Kapag kasyo, mode 5, 2 rin naman. So, pares lang. So, input for the first row, 1, 2, 0, 0. Second row, 0, negative 4, 1, 9. Third row, 4, 0. Lang. Ba't ginawa kong negative? So, plus 0b. Then, negative 2. Tapos, 4. So, makukuha natin value ng A, B, and C. So, yung A natin ay 11 over 4. Yung B natin, negative 11 over 8. And then, si Z ay 7 over 2. So, yan yung values ng ating constant. So, now, i-rewrite natin. Next slide na lang tayo. So, yung ating 9y plus 4 over y minus 2, quantity ng y squared plus 4, pwede natin i-rewrite. So, we have a. So, ang value ng a natin ay 11 over 4. So, 11 over 4 divided by y minus 2. And then, dinagdag natin, so b. So, ang value ng b natin ay negative 11 over 8. So, b. So, di ba nakamultiply ito derivative ng quadratic factor natin, which is 2y. And then, plus c. So, ang c naman natin ay 7 over 2. So, ito nakadivide kay y squared plus 4. So, simplify lang natin. So, ito pwede natin i-rewrite 11 over 4 y minus 2 plus, so 11, negative 11 over 8 times 2, meron tayong negative 11 over 4y plus 7 over 2. And then all of this divided by y squared plus 4. So, simplify pa natin isa pa.
So, 11 over 4 y minus 2. And then, siguro separate na natin. So, plus negative 11 over 4. So, pwede natin itong i-rewrite. Minus 11 y over 4 quantity ng y squared plus 4. So, kumbaga, isa-separate natin yung gagawin nating tatlong term. So, yung pangalawang term natin, using this negative 11 over 4y. Tapos yung pangatlo, yung 7 over 2 na lang. So, ito yung pangalawa, plus 7 over 2 quantity ng y squared plus 4. Naging ganyan na yung itsura ng ating integrand. So, niresolve na natin into partial fractions. So, kung gusto nating hanapin ano yung integral niyan, equal lang yan dun sa integral naman nung tatlong ito. So, integral ng yan, so, syempre dy. So, perform natin. Ano bang pwede natin gawin? So, eto, labas ko na lang si constant. So, 11 over 4 integral ng dy over y minus 2. Samantalang ito, labas ko din 11 over 4 integral ng y over y squared. 2y naman nasulat. So, y squared plus 4 dy. And then, labas ko rin si 7 halves. So, 7 halves integral ng dy over y squared plus 4. May extra slide pa ba tayo? So, meron pa naman. So, dito na lang. Integrate natin. So, pag in-integrate natin yung first term, so you have 11 over 4, integral ng dy over y minus 2. So, ito yung common na natural logarithm natin, no? So, pwede kayong mag-u is equal to y minus 2. So, dy is just dy. So, etong unang term, no? So, itong tinuturo ng cursor natin, pag in-integrate natin yan, that is 11 over 4 natural logarithm y minus 2. Okay na? Punta tayo kay second term. So, we have, I think kailangan ko siyang i-rewrite. So, negative or minus 11 over 4 integral ng y dy over y squared plus 4. I-rewrite ko na lang din para hindi tayo pabalik-balik dun sa kabilang slide. So, integral naman ng dy over y squared plus 4. Pero, na-integrate na natin yung first term, no? So, problema na lang natin itong dalawa. So, para dito kay y over y squared plus 4, so we let u yung nasa ilalim. Kasi kapag nilet u natin yan, nag-substitution tayo, the derivative ng y squared plus 4, mayroong matitirang y. So, pwede natin i-cancel yung y sa taas. So, ang du natin ay 2y dy. Wherein yung dy natin, pwede natin palitan ng du over 2y. So, ito, negative 11 over 4, integral ng y over, yung nasa ilalim, nilet natin yan equal to u. And then, yung dy natin, papalitan natin ng du over 2y. So, makakancel si y, makakancel si y. Ito, pwede natin i-rewrite. So, merong 1 half, ilalabas ko na. So, negative 11 over 4 times 1 half. So, negative 11 over 8, integral ng du over u. So, ito namang third term natin, kapag sinimplify natin yan, so magiging arctangent ulit. So, it is in the form of u squared plus a squared. Wherein, yung u squared natin equal siya kay y squared. Therefore, yung u natin is equal to y. Pag kinuha si du, equal na lang din siya kay dy. And then, yung ating a squared equal siya kay 4. Yung ating a ay equal kay ibig sabihin, etong pangatlong term natin, so that is plus 7 over 2, integral ng si du, si dy pwede nating palitan ng du, and then si y squared, pwede nating palitan ng u squared, si 4, pwede nating palitan ng a squared. So, plus, okay na pala. So, dito na lang siguro yung, next. So, equal to, so, i-copy ko lang si 11 over 4 natural logarithm y minus 2. So, perform natin, integral lang du over u, still, ln u.
So, minus 11 over 8 ln u. And then, ito naman, plus 7 over 2. So, integral ng du over u squared plus a squared. That is 1 over a. Mukhang hindi siya kakasya. Usog ko lang. Hindi nakakasya. Dito konti. So, 11 over 4 ln y minus 2 minus 11 over 8 ln u plus 7 over 2. So, integral ng u squared plus a squared, that is 1 over a arctangent u over a plus c. So, palitan na lang natin. So, take note, magkaiba yung value ng u for the second term tapos u dun sa third term natin. So, this is 11 ln y minus 2 minus 11 over 8 ln. So, ang u for the second term ay y squared plus 4. And then, dito na lang sa baba, plus 7 over 2. So, ang a kasi natin ay 2, di ba? So, parang ito, 7 over 2 times 1 over 2. So, meron tayo baling 7 over 2 times 2 or 4. And then, arctangent, ang u natin ay equal to y, ang a natin ay 2 plus c. So, ito na ngayon yung ating buong sagot for this problem. That's our problem number 8. The last example for quadratic, we have integral ng 4 over x cubed minus 4x squared plus 8x. So, problemahin muna natin paano natin to i-rewrite as partial fractions. So, dito, x cubed minus 4x squared plus 8x. So, walang constant term. So, ibig sabihin, pwede natin i-factor out yung x sa tatlong term na ito. So, ang matitira, labas natin si x, merong x squared minus 4x plus 8. And then, etong x squared minus 4x plus 8, so, irreducible na rin siya. So, wala na tayong way para ma-factor pa yan. So, as is na siya. So, meron tayong linear ulit. And then, meron tayong quadratic. So, distinct linear tapos distinct quadratic. So, express natin yan. So, unahin natin si linear factor. So, assign tayo ng constant na isa divided by the linear factor. Plus, pangalawang constant na nakamultiply kay derivative ni quadratic factor. So, derivative ng x squared minus 4x plus 8, that is 2x minus 4, plus another constant, and then all of this divided by the quadratic factor. So, minus 4x plus 8. So, simplify natin. Sa lahat ng ito, i-multiply ng x times x squared minus 4x plus 8. So, makakancel ito. Matitira dito, 4 na lang. And then a, makakancel si x. Ito nakamultiply kay x squared minus 4x plus 8. While second term natin, distribute. So, we have 2bx minus 4b plus c. So, ito nakamultiply naman kay x. And then, expand. So, multiply natin si a. Meron tayong ax squared minus 4ax plus 8a plus 2b x squared minus 4bx plus cx. Then, equate natin yung mga coefficients. So, coefficient para kay x squared, coefficient para kay x, coefficient para kay constants. So, ang coefficient ni x squared, so wala namang x squared dito, so 0. So, 0 equal to, so lahat ng x squared dito kay right side, so meron tayong ax squared plus 2bx squared. So, we have a plus 2b. So, lahat naman ng coefficient ng x, so wala namang x dun sa left side, so 0, equal to lahat ng x dito naman. So, meron tayong negative 4ax, so negative 4a, merong 4bx, so negative 4b, and then plus c.
And then for the constant, so merong 4. So equate natin sa lahat ng constant dito. This is 8a. Meron pa ba? I think wala naman ano. So dito, simplifying this, so let's say ito si equation 1. Para lang ano, pangalanan na natin. Ito si equation 3. So equation 1, 2, 3. So in equation 3, so 4 is equal to 8a. Therefore, yung a natin dapat ay 1/2. And then, in 1, pupunta tayo kay equation 1. So, 0 is equal to a plus 2b. So, kung alam natin na si a ay 1/2 plus 2b. So, dito, pwede nating ma-solve si t as. So, lipat mo si 1/2 magiging negative 1/2 tapos i-divide ng 2. So, magiging negative 1/4. And then, para kay c, pupunta tayo kay in equation 2. So, 0 equal to negative 4. Ang a natin ay 1/2. Ang b natin ay negative 1/4. And then, plus c. So, we have 0, negative 4 times 1/2, negative 2. Negative 4 times negative 1/4. This is 1/4. Minus 1 or plus 1 na siya. Plus c. So, lipat. Ang summation nito is negative 1. So, negative 1 lipat sa kabila, magiging positive 1. So, yan na yung values nung ito yung kay A, ito yung kay B, ito yung kay C. So, i-rewrite ngayon natin yung ating rational fraction. So, yung integral ng 4 over x cubed plus or minus pala minus 4x squared plus 8 dx. Pwede natin siyang i-rewrite as the integral ng, lagyan ko ng bracket. So, una yung a natin, ang value ng a natin ay 1/2. So, we have 1/2 over yung ating unang factor. So, linear factor siya. Plus b times yung derivative. Ito siya, no? Kumbaga, ito. Rewrite lang natin itong part na to. So, b times 2x minus 4. So, ang b natin na na-compute kasi ay negative 1/4. So, negative 1/4 multiplied by 2x minus 4. And then, plus c. So, ang c natin ay 1. And then, ito yung nakadivide ng x squared minus 4x plus 8. Then, close bracket, dx. So, simplify lang natin. Ito ay, so, integral ng 1 over 2x plus, so, simplifying itong nasa taas. So, negative 1/4 times 2x, we have negative 1/2 x. So, negative 1/4 times negative 4. So, positive 1. And then, plus 1 divided by x squared minus 4x plus 8. So, ito ay dx. So, dito, para hindi mag-cancel, no? So, hindi natin ipagsasama yung dalawang plus 1 and plus 1. So, in fact, ang gagawin natin, etong second term, no? Paghihiwalayin natin yan. So, gagawin kong, so, unahin yung first term natin. So, pwede natin siyang i-separate kay, so, 1, okay, wag muna natin i-separate para mas makita. So, 1 over 2x plus, so, yung second term, hati natin sa dalawang term pa. So, yung una, ito siya. Tapos, yung pangalawa, yung nag-iisang 1 lang. So, we have negative 1/2 x plus 1 over x squared minus 4x plus 8. Tapos, yung nag-iisang 1, so separate siya na integral. X squared minus 4x plus 8. And then, all of this, dx. So, dito muna tayo titingin kay negative 1/2 x plus 1. Siguro dito ko siya isulat sa taas. So, negative 1/2 x. Sabihin natin, ano na lang, negative x over 2
plus 1. So, same lang naman yan, no? 1 half x, x over 2. So, i-simplify natin to. So, kumbaga, imagine nyo, merong 1 dyan. Gamitan nyo ng butterfly. So, negative x plus 1. Sorry, negative x times 1 pala. Negative x times 1 plus denominator times numerator na itong pangalawang term plus 2 over, so, di ba ganyan pag butterfly? So, 2 times 1 is 2. Or this is equal to negative x plus 2 over 2. So, kung sisimplify natin to, pwede natin ilabas si negative. So, pwede rin natin itong i-rewrite negative x minus 2 divided by 2. So, parehas lang yan kapag dinistribute nyo pabalik si. So, ibaba ko na lang para hindi kayo ma-confuse. So, naka-negative yung buong term na natin. So, ito siya, no? So, si negative 1 of x plus 1, pwede natin siyang i-rewrite as x minus 2 over 2 na naka-negative. And then, ipaghiwalay natin sa tig-isang integral sila. So, si 1 half x, 1 over 2x, so pwede natin sabihin, lalabas ko si 1 half, ay matitira ang integral ng dx over, merong x sa ilalim. And then, so sabi natin, etong negative 1 of x plus 1, pwede natin i-rewrite as negative x minus 2 over 2. So, originally, plus yan, pero in-extract natin palabas si negative. So, magiging negative na yung ating second term. So, yung buong eto, pwede natin i-rewrite. So, merong 1 half pala, no? So, merong 1 half to. So, ilabas natin yung 1 half niya. So, merong matitira ang integral ng, so, yung nasa taas, x minus 2 divided by x squared minus 4x plus 8. And then, ito ay dx. And then, third term, so, integral ng dx over x squared minus 4x plus 8. So, I hope medyo, gets naman si second term. So, simplify lang natin. So, nilabas ko na si 1 half. So, kumbaga ito na lang. Etong term na yan, pwede mong i-rewrite kasi as negative x minus 2 over 2 divided by x squared minus 4x plus 8. Kung ibababa mo yung 2, pwede siyang negative x minus 2 divided by 2 quantity ng x squared minus 4x plus 8. So, pwede siyang nakaganyan. So, ang ginawa ko, nilabas ko na rekta si negative 1 half. So, kaya dito yung 1 half sa labas na para wala nang katabi si x squared minus 4x plus 8 dito. So, ganyan na yung itsura ng ating integrand. So, lahat ng yan is actually integrable naman na. So, kaya na natin siyang integrate. So, para mas maganda, rewrite natin dun sa kabila. So, equal siya kay, so, in-integrate na natin bale, so, we have 1 half dx over x. And then, minus 1 half integral ng x minus 2 over x squared minus 4x plus 8 dx. And then, ano ba yung last term natin? 1 lang yun, di ba? So, integral ng dx over x squared minus 4x plus 8. So, etong unang term natin, so, eto ay 1 half integral ng dx over x, that is, ln x lang. And then, etong second term natin, so, ang gagawin natin dito, we let u is equal to x squared minus 4x plus 8. If we take the du, ito ay equal kay 2x minus 4. So, ito is dx. So, pwede nating i-factor out si 2. Pwede siyang 2 times x minus 2 para pwede nating ipang-cancel dun sa nasa taas. So, ito ay magiging negative 1 half integral ng, so sa taas merong x minus 2 divided by yung buong x squared minus 4x plus 8, nilet natin equal yan kay u. And then si dx, papalitan natin ng du over 2 quantity ng x minus 2. So, ito, dalawang ito, pwede nating i-cancel. So, merong 2 sa ilalim, pwede nating ilabas, magiging negative 1/4 na siya. So, integral ng du over u. And then, para naman kay third term, so, etong x squared minus 4x plus 8,
pwede tayong mag-completing the square. So, pwede natin itong i-rewrite x squared minus 4x plus 4 plus 4. So, nirerekta ko na. So, you need to recall talaga yung completing the square natin. So, kumbaga, pag completing the square kasi, so originally, x squared minus 4x lang siya. So, ano yung idadagdag mo dito para maging complete square siya? So, dun sa ating general equation, so for example, ax squared plus bx plus c. So, para malaman ano yung dinadagdag nyo dito, kumbaga eto, di ba? Itong x squared minus 4x, parang yan na yun yung ax squared plus bx natin. So, kunin nyo lang ano yung value ng b. So, yung idadagdag nyo na c dito, so plus something. So, yung c kasi, pinaka-formula niya, p over 2, tapos i-squared nyo siya. So, dito, let's say plus c yan, no? Hanapin natin si plus c. So, ang b natin, based on this equation, so para ma-complete square, magawa natin yung completing the square. So, ang b natin ay negative 4. So, divide nyo yan kay 2, tapos square ninyo. So, negative 4 divided by 2, that is negative 2. So, squared nyo, negative 2 squared is 4. Ibig sabihin, yung value ng c natin ay equal to 4. So, yun yung idadagdag nyo dun sa x squared minus 4x plus 8. So, kung plus 4 na to, so originally, 8 kasi yan. So, babawas nyo yung isang 4, so meron pang matitirang isang 4. So, ganun na yung process ng ating completing the square. And then, etong x squared minus 4x plus 2, pwede natin yung i-rewrite as x minus 2 na naka-squared. While si 4, pwede natin isulat as 2 squared. So, dito, magiging arctan ulit yung ating basic integration rule, no? Wherein yung ating u squared ay equal to x minus 2 squared. Therefore, yung u natin ay equal kay x minus 2. Ang ating a squared ay 2 squared. Therefore, yung ating a is equal lang kay 2. So, yung ating third term, pwede natin siyang i-resolve. So, see, mula dito, pag kinuha natin si du, so du is just equal to derivative ng x minus 2, dx lang. So, yung dx na yan, pwede natin palitan ng du divided by, so, etong buong yan, pwede natin i-rewrite as ganito, di ba? Wherein yung x minus 2 squared, pwede natin yung isulat as u squared. And then si 2 squared, pwede natin isulat as a squared. So, yan ay naging itsura ng ating partial fraction. So, rewriting the first term. So, equal siya kay 1/2 ln x. So, na-integrate na natin pala. So, 1/2 ln x. And then, yung second term natin, minus 1/4. Integral ng du over u. So, integral ng, ilagay ko muna dito. And then, yung third term natin, so, wala naman siyang constant sa labas. So, just plus integral ng du over u squared plus a squared. So, remember, no, magkaiba yung uni second term sa uni third term. So, dito ang u, yung second term, ito siya, x squared minus 4x plus 8. While yung u naman yung third term, so, x minus 2 siya. So, dito, x squared minus 4x plus 8 ang u niya. So, dito kay third term, ang u natin ay x minus 2, wherein ang a natin ay 2. So, perform natin yung ating integral. So, 1/2 ln x minus 1/4. Integral ng du over u, that is ln u. So, ang u natin ay x squared minus 4x plus 8. And then, ito naman, plus arctangent. So, meron muna tayong 1 over a. Ang a natin ay 2. Arctangent u over a. So, ang u natin ay x minus 2 divided by a na 2. And then, plus c. So, etong arctan, no, pag may nakita kayong ganito, wag nyo i-simplify yung 1/2 tapos yung 1/2 dito sa ilalim. Kasi yung over 2 na to, nasa loob ng arctangent. So, may nakikita kasi ako nagsisimplify na yun. So, ginagawa nilang 1/4 arctangent x minus 2. So,
Magkaibang bagay na yun, no? So, hindi pwedeng ilabas yung 1/2 dyan. As is na siya. Ganyan na siya mismo. So, ito na yung ating answer for problem number 9. So, yan yung ating distinct quadratic factors. So, sumobra na pala. Kailangan ko mag-insert ng isa pang slide. So, for the last case, we have case 4, repeated quadratic factor. So, as usual, distinct and quadratic factor. Pero dito, some are repeated na. So, kung ito yung ating proper rational fraction, so pwede natin siyang express yung pinaka-denominator natin as quadratic factor na naka-raise to some exponent. So, be it squared, cube. Siyempre, ganung beses din natin uulitin yung ating quadratic factor. So, kung natatandaan nyo kay case 2, di ba kunyari yung una, x, tapos yung pangalawa, x squared, tapos yung pangatlo, x cube, and so on. So, ganun din yung gagawin natin kay repeated quadratic. For example, yan. Medyo mas mahaba lang talaga dito kasi medyo marami-raming constant na yung magiging involved. So, pero dito, yung unang term natin, so yung isang quadratic factor lang mismo as in. So, ax squared plus bx plus c. So, tulad ng ginagawa natin kay distinct na quadratic. So, a times derivative ng quadratic factor plus b. And then, dadagdagan natin c, derivative ng quadratic factor plus d. And then, eto, naka-squared na. So, kung ilan man yung value ng exponent natin dito, so, ganun natin siya. Ganun din kung gano'n natin karaming uulitin yung quadratic factor. So, ito, 1 ang exponent niya. Ito naman 2. Susunod 3, 4, 5 hanggang ma-reach natin si n. So, kung ilan man yung value ng n natin. And then, so yung ABC, constants to be determined, and so on. So, try natin dito kay example number 10. So, integral ng negative 6x squared plus 13 over x squared minus 2 squared. So, dito, yung x squared minus 2 ay quadratic factor na siya na irreducible. So, dito natin siya pwedeng express as a factor ng dalawang linear. So, quadratic factor na siya, tapos na-repeat pa. So, kumbaga, we have 6x, negative 6x squared plus 13 divided by, so para siyang x squared minus 2 times x squared minus 2. So, eto repeated na. So, dalawang naulit na magkaparehas na quadratic factor. Pero hindi natin siya ganyan susulat, no? So, i-rewrite pa rin natin siya as x squared minus 2 na naka-squared. So, ang gagawin natin, so plus. So, yung unang set ng a times derivative plus b, sorry, this should be equals. So, a times derivative ng quadratic factor natin, derivative ng x squared minus 2, that is 2x, and then plus b. So, yung buong ito, divided by x squared minus 2. So, 1 lang yung exponent nyo, kahit wag nating ilagay. So, kung ilan yung exponent ng quadratic factor, so, yun din yung ilang beses nyo gagawin etong ganitong klase ng term. So, since dalawa, so magdadagdag pa tayo ng isa pa. So, dagdag naman tayo ng c. So, ganun pa rin derivative ng x squared minus 2. This is 2x. And then plus b divided by, so x squared minus 2. So, ito yung naka-raise to 2 na. So, I hope nasundan. So, dito, simplify natin. Sa lahat ng ito, multiply natin ng x squared minus 2 squared. So, matitira dito, negative 6x squared plus 13 equal to, so a times 2x, we have 2ax plus b multiplied by, so makakancel yung isang x squared minus 2. So, meron pang matitirang isa, x squared minus 2. And then plus, quantity ng 2cx plus d. So, makakancel lang yung buo. So, at least na siya ganyan. Simplify lang natin, this is negative 6x squared plus 13 equal to, so gamitan na lang ng FOIL. So 2ax times x squared, we have 2a
x cubed 2ax times negative 2. So, pwede kayo mag-FOIL. So, first, yan. Outer terms, negative 2ax minus 2. So, negative 4ax. Inner terms, meron tayong bx squared. Last terms, negative 2b plus 2cx plus b. So, equate natin. So, ito. So, meron tayong x cubed. Meron tayong x squared. Meron tayong x. Meron tayong constants. Coefficient ng x cubed, 0. Ibig sabihin, equal to I. So, lahat ng may x cubed dito kay right side, so 2a lang naman siya. Lahat ng x squared, so meron tayong negative 6 na coefficient. Lahat ng x squared dito, isa lang din. So, si bx squared lang. Ibig sabihin, just b. And then, para kay x, so coefficient ng x ay 0. So, lahat ng may x dito, negative 4a plus 2c. And then, lahat ng constant, ang constant natin ay 13. Ang mga constant natin dito, sorry, this is D, no? Ito naman na yung nasulat ko. Negative 2b plus d. So, yan siya. So, mula dito, unahin natin. So, equation 1, 2, 3, and 4. So, from here, pwede nating sabihin na si A, so 0 divided by 2 is 0. And then si B, automatic na, negative 6 siya. And then para kay C naman, so dito we have, so yung 0 natin, equal siya kay, so negative 4 times A, so ang value ng A natin ay 0, plus 2C. So pwede nating sabihin na mula dito, 0 times 4 is 0 lang din. So, C natin is just 0. And then for the equation, so medyo magulo, lipat natin. So, ito si equation 1, ito si 2, ito si 3, ito si 4. So, dito lang sa taas. In 1, so we know that A is equal to 0. In 2, so alam natin, rekta, si B ay negative 6. In 3, so 0 is equal to negative 4 times A. Ang A natin ay 0 plus 2C. So, mula dito, alam din natin na si C is dapat equal to 0. And then lastly, in equation 4, so yung 13 natin equal to negative 2b. So ang b natin ay negative 6 plus b. So this is 13 equal to 12 plus b. So we know that d should be equal to positive 1. So we have a, b, c, and d. So this is negative, sorry, 1 lang, no? Hindi pala negative, so just 1. So, i-rewrite natin ngayon yung ating integrand. So, mag-next slide na lang tayo. So, we have, so yung naka-rewrite kasi kanina, we have A. So, ulitin ko na lang A times 2x plus B over x squared plus 2 and then plus cx or c times 2x plus c times derivative plus t divided by x squared plus 2 na naka-squared. Wherein, so palitan natin, ang value ng a natin ay 0. So 0 times 2x, ang value ng b natin ay negative 6. So minus 6 divided by x squared plus 2. Plus, ang c natin ay 0 din times 2x plus, ang value ng d natin ay 1. Divided by x squared plus 2 squared. So, itong mawawala na. Ito rin mawawala na. Ibig sabihin, meron lang tayong negative 6 over x squared plus 2 plus 1 over quantity ng x squared plus 2 na naka-squared. So, ito na yung ating partial fraction. So, kung integrate natin yung original integrand natin, so equivalent siya kay, so yung integral ng, so ang original natin kasi negative 6x squared plus 13 divided by
x squared minus 2 squared dx. So, ito ay equal lang kay integral ni. So, ilabas ko si negative 6 na. Then, dx over x squared plus 2 plus integral ng dx over x squared plus 2 squared. So, naging ganyan na siya. Sorry, this is minus pala, no? Minus. 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 Bale, i-rewrite lang natin dito sa kabila. So, ang nangyari ngayon, ang ating integrand na is equal siya kay negative 6 integral ng dx over x squared minus 2 squared plus integral ng dx over x squared minus 2 squared. So, eto medyo magiging mahaba talaga yung solution niya, no? Para ma-integrate itong dalawang term na to, gagamit naman tayo ng trigonometric substitution. So, tandaan nyo yung tatlong case doon. So, dito, meron kasing part yung ating integrand na meron siyang x squared minus a squared. So, kumbaga dito, pares naman silang ano, di ba? X squared minus 2. So, yung x squared minus 2, so parang ito yung kay trigosub natin, x squared minus a squared. So, yung case 3 ni trigosub. Wherein, yung 2 natin equal yan dun sa a squared. Therefore, yung a natin ay square root of 2. So, kapag case 3, x squared minus a squared, ang ginagamit nating trigonometric substitution, x is equal to a secant theta. Palitan lang natin yung value ng a. So, yung x ay equal kay square root of 2 secant theta. So, magta-try ko sub tayo. Kunin natin si dx. So, constant na square root of 2, then derivative ng secant, we have secant theta tangent theta d theta. So, yun yung ipapalit natin kay dx. So, etong buong ito, i-rewrite ko na lang dito. We have negative 6 integral ng ang dx natin ay square root of 2 secant theta tangent theta d theta divided by, so, ang ating denominator, sorry, dito pala is wala siyang squared, no? Kalimutan ko. So, yung isa lang pala yung merong squared, sorry. So, ito yung nandito pa rin sa kabila. So, walang squared yung may negative 6. So, meron lang squared yung second term natin. I forgot. So, dito, hanapin natin ngayon ano yung value ng x squared minus 2. So, ang ating x kasi, gagamitan daw natin ng ganitong klase ng substitution. Ito pala, value ng x. So, ang ating x ay square root of 2 secant theta na naka-squared minus 2. So, simplify natin to, yung value ng x squared minus 2 ay 2 secant squared theta minus 2. So, ito pwede natin i-factor out si 2 to quantity ng secant squared theta minus 1, or ito ay equal lang din kay 2 tangent squared theta. So, ito yung mismong value na ng ano, no? Ng x squared minus 2. So, ito, yung buong yan, equal yan kay x squared minus 2. So, pinakita na natin kasi gagawin din natin yan para kay second term mamaya. So, para hindi pa ulit-ulit yung sulat natin kasi medyo mahaba nga. So, yung pinaka x squared minus 2, so pwede nating isulat na lang 2 tangent squared theta. So, ganun din, gagamitan din natin ng trigosub yung second term natin.
So, yung dx natin is also square root of 2 secant theta, sulat yung c, secant theta tangent theta d theta divided by, so dito, yung ating x squared minus 2, di ba? 2 tangent squared theta. So, etong mismong ito, ang value lang niyan ay x squared minus 2. Pero kailangan kasi natin kay secant squared. So, quantity ng x squared minus 2 na naka-squared pa. So, ibig sabihin ito, kailangan pa natin siyang squared ng isa pa. So, simplify lang natin. So, negative 6 divided by 2, that is negative 3. Tapos, merong square root of 2. So, ibig sabihin itong first term natin, baba ko konti pala, tamaan. Negative 3 square root of 2 integral ng, so secant theta tangent theta, tapos merong dalawang tangent sa baba. So, merong matitirang isang secant sa taas. So, maka-cancel na yung isang tangent. So, over tangent theta, d theta na lang ito. Samantalang dito, so pag sinimplify natin itong nasa ilalim, so para siyang 4 tangent raised to 4 theta. Itong buong to, no? Ito yung nasa denominator natin. So, product property ng exponent. So, 2 squared tapos tangent squared squared. So, tangent raised to 4. So, ang mangyayari, usod ko na lang ito pala. So, itong denominator natin, magiging 4 tangent raised to 4 theta na siya. Ibig sabihin, so, meron tayong square root of 2. Tapos, merong 4 dun sa ilalim. So, square root of 2 dapat. Square root of 2 over 4. Integral ng, so, merong secant theta sa taas. So, merong isang tangent, tapos merong 4 na tangent sa baba. So, syempre, makakancel yung isa, may matitira na lang tangent cube dun sa ilalim. So, tangent cube theta d theta. Hopefully, nasusundan naman yung pag-simplify natin, no? So, alam natin na si, so, eto, simplify natin yung ating mga trigo. Si secant ay 1 over cosine theta. So, divided by, si tangent ay sine over cos. So, reciprocal magiging cos theta over sine theta. Ganun din dito, 1 over cosine theta times reciprocal. So, cosine cube theta over sine cube theta. So, makakancel si cos. Ang matitira lang dito pag sinimplify natin si secant over tangent ay 1 over sine. So, ang 1 over sine ay CSC theta. Samantalang dito, ang matitira naman, makakancel yung isang cos. May matitirang dalawa. So, cosine squared theta over sine cube theta. Siguro dito, isulat ko na lang din muna. So, matitira 1 over sine theta, which is equal lang naman kay CSC theta. So, ito, pwede natin itong i-rewrite naman. So, cosine squared theta over sine squared theta times 1 over sine theta. So, pinagsama ko tig-dalawang cos, tig-dalawang sine, tapos sineparate ko isang sine sa ilalim. So, para ito kasi pwede nating i-rewrite, cotangent squared theta, so 1 over sine is CSC theta. Therefore, kung i-rewrite natin yung ating dalawang term, so meron tayong negative 3 square root of 2 integral ng CSC theta d theta plus square root of 2 over 4 integral ng cotangent squared theta CSC theta d theta. Ito ngayon yung i-rewrite natin doon sa kabila. Kopyahin lang natin. Equal to negative 3 square root of 2. Ulit yun. Integral ng CSC. Integral ng CSC
theta d theta plus square root of 2 over 4 square root of 2 over 4 integral ng cotangent squared theta CSC theta d theta. So, integral ng CSC, so part na yan ng ating basic integration rule, di ba? So, this is 3 square root of 2. So, ang integral ng CSC theta, di ba, negative ln CSC theta plus cotangent theta. So, yan yung integral ng CSC. So, ang problema na lang natin ito. So, plus square root of 2 over 4. So, ang gagawin natin, i-rewrite natin si cotangent as si cotangent kasi dyan, pwede nating palitan ng CSC squared theta minus 1. Ibig sabihin yung ating cotangent squared theta CSC theta, pwede nating palitan ng CSC squared theta minus 1 multiplied by CSC theta. So, sinimplify natin ito. So, CSC cube theta minus CSC theta. So, yun na lang yung isusulat ko dito, no? Nakasimplify na. So, we have CSC cube theta minus CSC theta d theta. So, ipaghiwalay ko na lang si sa negative 3 square root of 2. So, pwede palang pagsamahin mamaya, no? Na-simplify na kasi natin. So, proceed na tayo sa ganitong solution. So, negative, negative. So, matatanggal na to. So, negative, negative is positive. So, tanggalin ko na rin si bracket siguro. So, 3 square root of 2 natural logarithm. Ang kumataglid ang sulat natin. So, we have 3 square root of 2 natural logarithm ni CSC theta plus cotangent theta plus, so distribute natin etong dalawang yan, pwede natin i-rewrite square root of 2 over 4 integral ng CSC cube theta d theta minus square root of 2 over 4 integral ng CSC theta d theta. So, ito yung dapat pala pinagsama na natin kanina. So, meron ditong CSC theta. Ito naging CSC theta din naman. So, unahin ko na lang isulat ulit. So, 3 square root of 2 ln CSC theta plus cotangent theta. So, isunod ko ito sa integral na itong pangatlong term natin. So, minus square root of 2 over 4. So, integral ng CSC. So, ito rin yun, no? Negative ln CSC theta plus cotangent theta. And then, ihuli na natin si CSC cube. CSC cube theta d theta. Once na simplify na, this is 3 square root of 2 ln CSC theta plus cotangent theta. So, minus minus magiging plus na rin. So, square root of 2 over 4 ln CSC theta plus cotangent theta. And then, third term, square root of 2 over 4 integral ng CSC cube theta d theta. And then, etong unang dalawang term natin, so parehas kasi silang ln CST plus cotangent. So, pwede nating pagsamahin. So, 3 square root of 2 plus square root of 2 over 4. Ganun ba yun? 3 square root of 2 plus square root of 2 over 4. 3 square root of 2 plus square root of 2 over 4. So, meron tayong 13 square root of 2. So, we have 13 square root of 2 over 4 natural logarithm CSC theta plus cotangent theta plus square root of 2 over 4 integral ng
cosecant cube theta d theta. So, hindi pa tayo tapos. Kailangan pa nating evaluate yung integral ng CSC cube. Siguro i-rewrite ko muna dito, no? So, eto, meron tayong 13 square root of 2 over 4 ln CSC theta plus cotangent theta plus square root of 2 over 4 integral ng CSC cube theta d theta. So, ito yun yung nasa previous slide natin. So, gawin natin, mag-focus tayo kay integral na lang muna ni CSC cube theta d theta. So, dito, ang gagamitin nating method, so I think, hindi kasi CSC yung ginamit natin doon, but second. So, kung tandaan nyo si last example natin for the integration by parts, so second cube yun. So, parang ganun din yung steps na gagawin natin. So, by integration by parts, ito muna kasi pwede nating isulat to CSC theta, CSC squared theta, d theta. So, we let u I equal to CSC theta and we let dv equal to CSC squared theta. So, we take du. So, ito, derivative ng CSC ay negative. CSC theta, cotangent theta. And then, if we integrate CSC squared, this is equal to negative cotangent theta. So, perform the integration by parts, u times v minus integration ng v du. So, u times v, so we have negative CSC theta cotangent theta. Ilapit ko lang si negative. Minus integral ng v times du. So, negative cotangent theta times du. Negative CSC theta cotangent theta. So, dito dapat ay merong d theta. D theta. Simplifying, we have negative CSC theta cotangent theta. So, minus, 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 tatlo. So, babalik lang siya negative. So, eto ngayon, merong matitirang cotangent squared theta, CSC theta, d theta. Wherein, yung ating cotangent squared theta, so pwede na naman natin siyang palitan ng CSC squared theta minus 1. So, mula dito, no? So, yung kadugtong, dito na lang. So, equal to negative CSC theta, cotangent theta, minus integral ng, kasi cotangent squared, papalitan natin ng CSC squared theta minus 1, tapos nakamultiply yan ng CSC theta. Then we have d theta. CSC theta, cotangent theta, minus integral ng, so eto, distribute. So, magkakaroon tayo ng CSC cube theta. Nari doon. CSC cube theta minus CSC theta d theta. So, ang gagawin natin, ipaghiwalay natin itong dalawang term na ito. Negative CSC theta cotangent theta minus so, integral ng CSC cube theta d theta minus minus magiging plus integral ng CSC theta d theta. So, take note, etong buong ito kasi, so yung solution natin, usog ko lang itong arrow. So, ito yung naging result ng ating integral, no? Pero yung original na integrate natin kasi ay integral ng CSC cube theta d theta. So, integral ng CSC cube theta d theta equal siya dito. So, papansin nyo dito sa right side, meron ding integral ng CSC cube. So, nandaan nyo ngayong process ng last problem natin for the integration by parts. So, etong term na to, pwede nating ilipat dun sa left side. So, magiging dalawa ngayon na integration ng CSC cube. So, magiging 2 integral ng CSC cube theta d theta. So, ang natira dito sa kabila, negative CSC theta
cotangent theta. And then, integral naman ng CSC. So, pwede nating evaluate. Integral ng CSC ay negative ln CSC. Ln CSC theta. CSC theta plus cotangent theta. And then, divide natin ng 2. Lahat ng ito, divide natin ng 2. Ibig sabihin, yung integral ngayon ng CSC cube theta, d theta ay equal to the negative CSC theta cotangent theta minus ln CSC theta plus cotangent theta. Lahat ng ito nakadivide kay 2. So, ang integral ng CSC dito, ito siya. So, kailangan ulit natin siyang i-rewrite. So, una, so yung i-evaluate na ng term natin, no? So, i-copy ko lang muna ito. So, 13 square root of 2 ln. We have 13 square root of 2 over 4 ln CSC theta plus cotangent theta. And then, yung second term natin, so square root of 2 over 4 plus square root of 2 over 4. So, nakamultiply yan. So, integral ng CST cube, ito siya. Itong buong ito. So, kopyahin natin yan. That is negative CSC theta cotangent theta minus ln CSC theta plus cotangent theta, and then all of this divided by 2. Then plus C. Pwede na tayong maglagay ng plus C. Pero medyo mahaba-haba pa to, hindi pa tayo tapos. So, simplify natin itong naka-bracket. We have 13 square root of 2 over 4 ln CSC theta plus cotangent theta. So, distribute natin. So, plus, or sorry, magiging minus pala. So, square root of 2. Yun. Square root of 2 over 4, tapos merong over 2 dito. So, negative, negative. So, magiging negative square root of 2 over 8. CSC theta cotangent theta. So, ganun din, minus square root of 2 over 8 ln CSC theta plus cotangent theta plus C. So, etong unang term natin, so ln CSC plus cot, eto rin, ln CSC plus cot. So, pwede na naman nating pagsamahin 13 square root of 2 over 4 tapos square root of 2 minus 8. So, pwede nating pagsamahin si 13 is square root of 2 over 4 minus square root of 2 over 8. So, lahat ng ito nakamultiply kay ln CSC theta plus cotangent theta. Then, minus square root of 2 over 8 CSC theta cotangent theta plus C. So, evaluate lang natin ito. So, 13 square root of 2 over 8 minus square root of 2 over 8. Yan ay, sorry, over 4 pala. So, 13 square root of 2 over 4 minus square root of 2 over 8. So, we have 25 square root of 2 over 8 ln CSC theta plus cotangent theta minus square root of 2 over 8 CSC theta cotangent theta plus C. So, na-simplify na natin lahat, but wait, there's more. So, yung ating original, kung natatandaan nyo pa siya, naka-islang slide na tayo. So, diba, in terms of x siya. So, nag-trigo substitution tayo. Ibig sabihin, yung mga trigo dun sa ating answer dito sa may dulo, kailangan natin ibalik in terms of x. So, yun yung i-rewrite natin sa pa. So, undoing the trigonometric substitution na ginawa natin,
So, anong ginamit nating trigosub kanina? Ano ba yun? Ito. So, ito yung ginamit nating trigosub kanina. So, x is equal to square root of 2 secant theta. So, ang ginamit nating substitution, x is equal to square root of 2 secant theta. Therefore, yung secant theta natin ay x divided by square root of 2. At kapag sinabi nating secant theta, diba inverse yan ng cos. So, ang cosine is adjacent over hypotenuse. Ibig sabihin, ito ay hypotenuse over adjacent. So, drawing tayo ng right triangle. This is theta. So, ang hypotenuse side ay x. Ang adjacent side ay square root of 2. So, para makuha si opposite side, so ito ngayon ay square root ni, so square ni hypotenuse minus square ni adjacent. So, 2. So, ang kailangan natin kasi dito, so CSC tapos cotangent. So, kailangan natin hanapin yung mga yon. So, para kay CSC theta, si CSC ay inverse ni sine. Si sine ay opposite over hypotenuse. Therefore, ito ay hypotenuse over opposite. While si cotangent theta, inverse siya ni tangent. So, si tangent ay opposite over adjacent. Therefore, ito ay adjacent over opposite. So, ang hypotenuse side natin ay x. Ang opposite ay square root of x squared minus 2. Ang adjacent ay square root of 2. Opposite ay x squared minus 2. So, etong mga to, so etong CSC and cotangent, so yun yung ipapalit natin dito sa ating sagot kanina. So, next slide ulit tayo. So, malapit na. So, 25 square root of 2 over 8 ln CSC. So, ang CSC natin ay x over. So, x over square root ng x squared minus 2 plus cotangent. So, ang cotangent naman natin is square root of 2 over square root ng x squared minus 2. So, yan yung unang term. Yung second term natin is square root of 2 over 8 CSC times cot. So, minus square root of 2 over 8. Minus yun. Square root of 2 over 8 times CSC natin x over square root ng x squared minus 2 times cotangent is square root of 2 over square root ng x squared minus 2. And then plus c. So, simplify lang natin. So, we have 25 square root of 2 over 8 ln. So, dito, parehas naman yung denominator ng dalawang term natin. So, meron silang common denominator. So, pwede natin itong i-rewrite as x plus square root of 2 over square root ng x squared minus 2. So, yan na yung ating first term. Yung second term natin, minus. So, dito, square root of 2 times square root of 2. So, syempre, yan ay magiging 2 na. So, 2 sa taas, tapos may x, tapos merong 8 dun sa taas. So, we have 2x over 8. Tapos, nakamultiply pa. So, 1 over x squared minus 2 times 1 over x squared minus 2. So, magka-cancel din yung kanilang radical. So, parang merong nakamultiply dito na x squared minus 2 plus c. So, eto 2 over 8. So, pwede nating i-simplify. 1 over 4 na lang or kahit wag nyo nang isulat yung 1 dito. So, eto palitan ko lang magiging x over 4 quantity ng x squared minus c. And finally, ito yung ating answer for problem number 10. So, talagang madugo-dugo yung solution for repeated quadratic. So, next for problem number 11, so express this integral as sum of partial fractions. So, nakita naman natin kung gaano kahaba ang solution for
quadratic na repeated. Kaya dito, pinagukulit yung problem. So, parang ano lang, express na lang muna natin siya as partial fraction. So, hindi na natin siya completely i-integrate. So, pero, sasabihin ko pa rin naman para integrate yung magiging parang final na sum of partial fractions natin mamaya. Pero ang goal lang natin for this problem is to express this integral as the sum of partial fractions. So, ang una natin gagawin, syempre, sulat muna natin si integrand. So, dito, partial fraction na lang muna. So, 1 over x squared plus 5 squared. Or siguro kahit unahin na lang natin si linear, no? So, unahin ko na lang isulat si x plus 1, quantity ng x squared plus 5 squared. So, ito pwede natin i-represent. So, para kay linear factor, a over x plus 1. And then, para dun sa repeated na quadratic, so yung unang quadratic natin, so syempre b times derivative ng x squared plus 5, that is 2x plus c divided by, so isang quadratic factor, x squared plus 5. And then, so para dun sa naulit na quadratic factor, so mag-assign naman tayo ng d times derivative ng quadratic factor is 2x plus e divided by, so yung na-repeat na quadratic factor natin. So, quantity ng x squared plus 5 squared. And then, all of this, multiply natin ng x plus 1, quantity ng x squared plus 2 squared. Plus 5 pala, sorry. Plus 5. So, matitira dito ay 1 lang. Equal to a quantity ng x squared plus 5 squared plus, so distribute natin, magiging 2bx plus c multiplied by x plus 1. So, makakancel yung isang quadratic. So, isang linear tapos isang quadratic na lang. And then plus, distribute ulit, we have 2dx plus e multiplied by, so makakancel yung dalawang quadratic. So, ito ay x plus 1 lang. And then, distribute natin. So, 1, quantity ng, so ito a. Gagamitan nyo ulit ng FOIL. So, x squared plus 5 squared. So, ito ay dapat x raised to 4 plus 10x squared plus 25 plus, so dito naman tayo, so 2bx plus c. Siguro separate muna natin. Unahin natin evaluate etong dalawang to. So, we have 2bx plus c. So, multiply x plus 1, x squared plus 5. So, outer terms, x cubed. Or first terms pala, sorry. First terms, x cubed. Outer terms, so x plus x times 5, that is 5x. Inner terms, plus x squared. Last terms ay 5. And then, plus, so dito i-foil nyo din, 2dx times x. So, 2d x squared, outer terms, so 2dx times 1, 2dx, inner terms, plus ex, and then last terms, plus e. And then, ito, so kailangan pa natin i-simplify kasi itong part na to. So, kopyahin ko lang 1 equal to, so a times x raised to 4 plus 10x squared plus 25. Iusog lang natin konti kasi medyo mahaba ito. So, distribute si 2bx plus c kay etong apat na yan. So, 2bx plus x cubed, we have 2bx raised to 4. 2bx times 5x, meron tayong 10b x squared. So, 2bx times x squared plus 2b x cubed. And then, plus 10bx. And then, si c naman, multiply natin kay apat na yan. We have c
x cubed plus 5cx plus cx squared plus 5c, and then plus itong apat na ito, plus 2dx squared plus 2dx plus ex, and then plus e. Medyo mahaba-haba na. So, dito, meron tayong 5 unknown. So, A, B, C, and D. So, 5 din yung equation natin. So, dito, meron tayong x raised to 4, x cubed, x squared, x. So, lahat ng yon, ito, distribute lang naman ng CA dyan. So, for the coefficient, so, coefficient para kay x raised to 4, x cubed, x squared, x, tapos kay constant. So, pag-equate natin lahat ng coefficient nila. So, for the x raised to 4, so wala namang x raised to 4 dito, so 0, equal to, so ano ba yung merong mga x raised to 4 dito kay right side? So, ito isa, si A, tapos 2B. So, 0 is equal to A plus 2B. So, ito yung ating unang equation. So, para naman kay x cube na coefficient, so 0 ang x cube dun sa left side. Ang merong x cube, ito isa, dalawa. So, dalawa lang, that's 2b plus c. 2b plus c. So, para naman kay x squared, ang coefficient ng x squared ay 0. So, ang merong x squared dyan, ito isa. So, a times 10, dalawa, tatlo, apat. So, una, we have 10a plus 10p plus c plus 2p. So, tanggalin ko lang itong mga below. And then, para kay x, ang coefficient ni x ay 0 din. So, lahat ng merong x, ilan ba? Isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat din. So, yan ay 10b plus 5c plus 2d plus e. And then last, para kay constant. So, ang constant natin kay left side is 1. Equal siya. So, tanggalin ko muna itong mga below. So, ilan yung constant natin dito? So, una, ito, 25. Pangalawa, ito, 5c. Then, plus c. So, ibig sabihin, si 1 is equal to 25 na a plus 5c plus isang e. So, yan na yung ating equation 1 to 5. So, i-rewrite ko na lang dun sa next slide. So, first equation natin, so i-arrange ko na a plus 2b. So, wala siyang c, wala siyang t, wala siyang e. So, equal ito kay 0. Second equation naman, so 2b plus c. So, wala siyang a, 2b, isang c, wala siyang d, wala siyang, so this is e dapat. 0e. 0e din, so equal to 0. For the third equation, so 10a, 10b, isang c, dalawang t. So, 10a, 10b, isang c, so t, dalawa, and then wala siyang e. So, ba? 10b, isang c, dalawang t. Okay. And then for the equation 4, so 10b, ano nangyari doon? 10b, 5c, dalawang t, isang. So, wala siyang a. So, 0a plus 10b, 5c, dalawang d, and then meron siyang isang e. So, 0, 10, 5, 2, 1. 0, 10, 5, 2, 1. And then last, so ACE lang ang meron siya. So, 25A. So, equal to kay 25A. Wala siyang D. And then, ang C niya ay 5. Ang D niya ay wala.
and then isang E lang din. So, ito ay equal kay 1. 25A, 5C, and then isang E. So, dito meron tayong 5 equations, 5 unknown. So, kahit pa nakakanon kayo, ang kaya lang ni kanon ay 4 equations for unknown. So, dito, kailangan i-manual natin. So, at least man lang, ma-resolve natin into a 4 equations for unknown para mabawasan. So, para pwede ng input kapag nakakanon kayo. Kapag nakakasyo kayo, hindi kailangan nyo pang mag-eliminate pa ng isang equation para ma-calculate nyo yung 3 equations, 3 unknown. Pero dito, let's say ito yung ating equation 1, ito si 2, ito si 3, ito si 4, and then ito si 5. So, kailangan natin mag-cancel. So, mapapansin ninyo yung ating equation 5 kasi A, C, and E lang yung meron siya. So, pwede natin gawin, i-cancel natin either C, B, or D muna. So, ang i-cancel na lang muna natin ay C, B. So, para gawin yon, so consider equation 1 minus equation 2. So, yung equation 1 natin, di ba, A plus 2B. So, wala naman na to. Siningit lang natin para kung input na sana sa calculator pero hindi rin naman siya kaya ng calculate. So, hindi ko na isusulat si 0C, 0D, 0E. And then, equal ito kay 0. And then, for the equation 2, so, dito tayo i-perform natin, no? So, equation 1 minus equation 2. So, equation 2 kasi, 0A, 2B. So, meron lang sa kanya 2B plus C. So, wala rin siyang A, B, and E. So, equal din ito kay 0. So, gagawin natin, ipagsusubtract natin. So, A minus, so wala namang A dito. So, A minus 0 is A. And then, 2B minus 2B. So, syempre, 0 na maka-cancel na yung. And then, dito sa taas, sa equation 1, so wala namang C. So, 0 minus C, so magiging negative C. So, 0 minus 0 is 0. So, kumbaga, ito, treat natin to as yung ating equation 6. And then, next, consider naman natin C, difference naman ni equation 3 minus equation 4. So, dito kasi, parehas na merong 10b. So, pwede natin ipag-minus. So, ginawa natin itong 1 minus 2 kanina kasi parehas na merong 2b. So, makakancel yung dalawang 2b dyan. So, same in this, makakancel yung dalawang 10. So, for the equation 3, so 10a plus 10b plus c plus 2d. And then, si equation 4, 10b plus 5c, 10b plus 5c plus 2d plus e. So, baka cancel din pala pati si d dito. So, performing the subtraction. So, 10a, wala namang a dito. So, 10a minus 0, positive 10a. So, 10b minus 10b, pindot. So, 10b minus 10b, syempre 0 na. And then dito, so c lang, minus 5c sa baba. So, magiging minus 4c. Then, 2d minus 2d is 0 na. And then, dito sa taas, wala namang e. So, 0 minus c. So, we have negative e. So, ito ay equal pares naman kay 0, di ba? So, 0 minus 0 is equal to 0. Sabihin natin, ito yung ating equation 7. So, dito, equation 6 natin, AC na lang ang involved. Equation 7, AC and E na lang ang involved. So, kung titingnan natin si equation 5, ang meron lang din dito is AC and E. So, kung i-rewrite natin, so solving equation 5, 6, and 7 simultaneously, kung i-rewrite natin yan, unahin ko si 5. So, meron siyang 25A plus 5C plus isang E equal to 1. And then, equation 6, so A minus C plus wala siyang E,
pero equal siya kay 0. And then for the equation 7, 10a minus 4c minus q is equal to 0. So dito, tatlo yung unknown natin, a, c, and e na lang, tatlo yung equation. Pag sinolve nyo yan, pwede natin mahanap ano yung value ng a, c, and e. So dito, kahit anong calculus nyo na, pwede nang gamitin. So kung Casio or Cars or Canon man, kaya na ng 3 equations, 3 unknown. So pag pinerform natin yan, that is mode 5, 2. So input nyo lang 25, 5, 1, 1 for the first column. For the second column, 1, negative 1, 0, 0. And then third column, 10, negative 4, negative 1, 0. So ang ating A ay 1 over 36. Ang ating B or ang ating C ay parehas din 1 over 36. Ang ating E ay 1 over 6. So, meron tayong A, C, and D. Hanapin naman natin ano si. So para mahanap si D, punta na lang tayo kay, so in equation 1, so 2B, so A plus 2B pa lang, sorry. So ang A natin, 1 over 36 plus dalawang B daw equal to 0. So mula dito, pwede nating masolve value ng B ay negative 1 over 72. And then, hindi na kasya. So solve naman natin. Sa last na lang si D. So anong pwedeng gamitin para masolve si D? Siguro dito na lang tayo kay dalawang merong D dyan. So equation 3 and 4. Siguro kay 3 na lang tayo. So in equation 3, so 10a plus 10b plus c, 10a plus 10b plus c plus d. So 10a plus 10b plus c plus 2d, ito ay equal to 0. So ang a natin ay 1 over 36. Ang b natin ay negative 1 over 72. Ang c natin ay 1 over 36 plus 2d equal to 0. So solving d, pwede kayong algebraic manipulation or i-caltech nyo na lang. So 10 over 36 minus 10 over 72 plus 1 over 36. So, lipat sa kabilang side and then divided by 2. So ito ay negative 1 over 12. So kompleto na yung ating mga constant. So A, B, C, D, and E. So i-rewrite na lang natin ito. Yun. Ito yung i-rewrite natin. So A over x plus 1. Siguro slide ko na lang, no? So yung ating integral, so originally, we have dx over, so inuna ko si x plus 1, and then x squared plus 5 na naka-squared. So ito ay equal to, so i-rewrite ko na lang yon, a over x plus 1 plus b times 2x plus c over x squared plus 5 plus c times 2x plus b divided by x squared plus 5 na naka-squared. Wherein yung value ng a, b, c, d, and d natin, sulat ko siya dito sa taas. So ang a natin 1 over 36. So pareha siya dito kay c. Ang b natin negative 1 over 72. Ang d natin ay negative 1 over 12. Tapos yung e natin, and yung e 1 over 6. 1 over 6. Double check. So A is 1 over 36, 1 over 36 to C. So A and C. Si B ay negative 1 over 72. Si E ay 1 over 6. Ang D natin, negative 1 over 12. Tama naman. So palitan natin. So ang ating A ay 1 over 36
over x plus 1 plus ang b natin, negative 1 over 72 times 2x plus c na 1 over 36. So this is divided by x squared plus 5 plus ang c natin ay 1. Sorry, this is d pala. This is d, tapos ito ay e. So ang d natin, negative 1 over 12 times 2x plus e, 1 over 6. So this is divided by x squared plus 5 na naka-squared. Simplify natin. So ito, pwede nating isulat as 1 over 36 x plus 1 plus 1 over 72 times 2. So magiging negative x over 36 plus 1 over 36 divided by x squared plus 5. So ito rin plus, so negative 1 over 12 times 2x. So negative x over 6 plus 1 over 6 divided by quantity ng x squared plus 5 na naka-squared. Simplify natin. So etong nasa taas, pwede natin yung isulat as negative x minus, ay negative x plus 1 over 36. So pwede natin ilabas din yung negative. So parang negative x minus 1 siya over 36. So eto, 1 over 36x plus 1. And then, so ilabas natin yung negative, magiging negative. Tapos, eto magiging positive x, eto magiging negative 1. So we have x minus 1. Tapos yung 36 ilalagay ko dun sa baba. X squared plus 5. And then, ganun din, ilabas natin yung negative. So, magiging negative na to. So, ito ay magiging positive x minus 1. Tapos, divided by 6. So, common denominator naman. Tapos, ibababa na natin yung 6. So, this is x minus 1 over 6 quantity ng x squared plus 5 squared. So, medyo marami-rami. So, pwede pang i-separate actually, no? So, ito, pwede pang i-separate last. So, 1 over 36 x plus 1 minus x over 36 x squared plus 5. So, minus magiging plus 1 over 36 x squared plus 5 minus x over 6 x squared plus 5 squared, and then plus 1 over 6 x squared plus 5 squared. So, pwede siyang ganyan. So, kung integrate mo yan, parang integral nung lahat ng ito. So, isulat natin doon sa kabila para mas maayos. So, yung integral ng dx, tagalin ko muna yung equals. Equal siya kay, so unahin ko sa x plus 1, x squared plus 5 squared. So, ito ay equal lang kay, so una, 1 over, tig-isa na lang integral. So, integral ng, so ito kasing una, 1 over 36. So, pwede natin ilabas yung constant. 1 over 36 integral ng dx over x plus 1. And then second term, minus. So, pwede rin ulit ilabas si 1 over 36. So, ito, labas natin si 1 over 36 ang maiiwan sa loob. Integral ng x dx over x squared plus 5. And then for the third term, so plus 1 over 36, ilalabas ulit. 1 over 36, integral naman ng
dx over x squared plus 5. So, for the fourth term, so minus 1 over 6 integral ng x dx. So, x dx minus quantity ng x squared plus 5 squared. And then last, plus 1 over 6 integral ng dx over quantity ng x squared plus 5 squared. So, yan na yung version niya na naka-partial fraction. So, dito hindi na natin sa integrate, no? Kasi sobrang haba nito pag in-integrate natin. So, ang question lang naman natin, ang goal natin for this problem is to resolve it as partial fraction. Pero dito, if ever na gusto nyo siyang i-integrate, so ito magiging, so yung unang term, 1 over 36, yun, x plus 1 siya. Ito naman, ang mangyari dyan, magiging power. Tama ba ako nung nakopya? 1x, 1x, 1. So, 1x, 1x, 1. So, tama. So, eto, magli-let u ka. So, etong part na to, so let u is equals to x squared plus 5. So, makakancel yung x doon. So, dito, ang mangyayari, parang ln u, yung dating niya. And then, dito naman, kumbaga dito, sa second term natin, let u mo si x squared plus 5. So, mangyayari, magiging integral siya ng du over u. So, makakancel yung x doon. So, ito naman, third term, magiging arctan yan. Arctan. So, 1 over square root of 5. X over square root of 5. So, magiging ganyan yung dating niya. Tapos, multiply na lang ng 1 over 36. Samantalang ito, so, naka-power naman siya. So, let u is equal to x squared plus 5. So, mangyari, makakancel yung x doon. And then, para magiging integral siya ng du over u squared something. And then, last, ito yung gagamitan natin ng substitution. So, trigonometric substitution wherein yung x natin is a tangent theta. So, ang a natin dyan ay square root of 5. So, x is equal to square root of 5 tangent theta. So, yan yung mga gagawin if ever na gusto nyo integrate lahat ng yan. So, pwede nyo sundan yung previous example natin. So, nandun naman lahat yun. So, kanina lang a secant, dito naman a tangent sa problem na to. Pero eto na mismo yung ating answer. So, eto. So, resolve lang naman as partial fraction. And that ends our discussion for the partial fraction.